Ikat sa pasahon ng propeta Limanis. Pagkamakalilisang sa sigal sa Ginoo, mayroong mga pangulo nga nagpasagad ng kapamasyon o patibulaan ko ng iyong katawan. Maugin ang ingon sa Ginoo. Ang Diyos sa Israel sa mga pangulo na aral ka magatiman ang iyong katawan. Ipatibulaan gabong ninyo ang aking katawan na naiiniuntang at imanin. Karon, silutan ko mo tungkol sa tautan ng mga buwan. Ako ang Ginoo, mga nagsulpinin. Tiguman ko ang nililid sa aking katawan. Ikan sa kanasuran, di ko sila palaakan. Ugador ko sila palit sa ilang kasod. Uganusahan sila pagkain. Hatagan ko sila mga pangulo na magatiman kanila. Dili na sila mahal o kasisa o dili ko na sila silutan pag-usap. Ako ang Ginoo, maunang ingon ini. Nag-ingon ang Ginoo. Tadi ako ng panahon na magpili ako matuod ng kalihok ni David aron maghimuhan. Ang mga hari magmando sa tumang kamalaw o ipatangay niya ang justisya o katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahibigay sa kadaon ang katawan sa Huda o magpuyo ng malinaw ang katawan sa Israel. Pangalan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Ang polang sa Ginoo. Memórias sem saúde. Wow.
duhang pagpasa. Pinagdo ikan sa sila ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagrayusa ng Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon ngayon nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kasi Kristo mismo mao ang atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudyo o sa mga dili-Hudyo nga usa lamang ang katawhan. Pinaagi sa iyang lawas, gigugaan nila ang pali na nagbulang ug naghimo kanilang mga kaaraw. Diwag pa niya ang balaod sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalandaan ni aron gikan sa duha kaliwatan, mahimo kinidihaan niya nga usa ka katawhan. Ug sa ingon, makag-ut ang kanino. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusap kita niya o ipasuli ngadto sa Dios. Ug sa iyong anak, diwagtan niya ang pagdilangtanan. Busa niya si Kristo ug isangyo niya ang maayong balita sa kanino alang sa tanan kaninong mga dili-Hudyo nga doon nga layo sa Dios ug sa mga Hudyo nga doon kanila. Pinaagi kay Kristo kitang tanan, Hudyo o dili-Hudyo, makadoon sa mahal diha sa usa ka espiritu. Ang pulot sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang sa 34. Namaling ang mga apostoles o nagkita sila kang Jesus o ilang gisugin lang kaniya ang tanan nilang nahimo o natudlo. Daghan kayo ang mga tao na nagpuli-puli pagpangabot o pagpanlakaw tungod niini si Jesus o ang iyang mga tinun-an wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa ningon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awa-aw aron magkapahulay kamo jutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan o nangadto sa usa ka dapit nga awa-aw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiyak o nainhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan o hiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus o sa iyang mga tinunan. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining magdakong panon sa katawhan o naluoy siya pag-ayo kanila
kay sama man sila sa mga karnero na walay magbalantay, o gitudluan sila o daghang mga butang. Makaigsunan ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan dihan ni Kristo, maayong buntag kayong tanan. Maayong inyong pagkatulog. Maayong yun. So, maayong na din sa music sa tayo. Ay, nakaayon sa tulog. Nakaayon sa music, kaya nakatulog ka mo maayong. Salamat katong mga nanayaw, nagbilid pa gamay kusog karon makaabot kani sa simbahan karong Dominguhan ini nga atong pagsimba sa Ginoo. Dili natin kalilong, brothers and sisters, na karong panahon na ang tao in general, no? Ang tao sobra ang paningkamot sa pagtrabaho. Ingon nato, they become hard-working people. Mao na yung tawag sa panahon, di ba? To become hard-working. Tanawa ang atong mga mag-uuma. No? Nag-abot na mga ulan. Naging kamot sila. Araw mga tanong. Ang mga tricycle drivers, no? Sibigyan, isang ulan. Ang mga business people, hindi sa nabal, ako nakita na ang business people na yung mga friends, mga Jollibee, o kung nagkaniat ko, diba? Karoon ba ito sa kung mga sakyanan, 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels, tapos kadaghan na. The street is busy. Ang mga katawan busy sa ito, mga tindahan, mga mga kananan, kanya ito ay nagbaligay ay Richard, nagbaligay Richard. Bilog lang, nag-citizen ko tingali ito, security. So, gusto ang tao, sigod paningkamot, trabaho. Mausap namin tapok mga itong di paminaw kasi pamilyo, ang mga pinunan o ang atong Ginoo, ang mga pinunan nangato sa Ginoo o may-report sila sa ilang trabaho, pagbubuhat, ang ilang pagpanudlo, ang ilang pag-ayo sa mga masikiton, ang ilang pagpahawa sa mga giyawaan, pagpahawa sa yawa sa mga giyawaan. So they were busy. O dagang tayo nga mga tao, diya pagdani, pagtagpo sa mga apostolis, o ni Kristo, dagang ang mga tao na niabot, o panahon na tao, nanagto sila sa Ginoo, o busa ang Ginoo ningon sa mga tinunan, nagto kita sa awa-aw na dapit aron kita makapahulay. Pagbusa na nagay sila sa mga sakayan na nagto sa usa ka dapit na awa-aw. Muna nga itong binubuhi na inibutang diya sa trabaho o pag-ampok ngadto sa kaminaw, ngadto sa dapit nga diin kita makapamalandong, makapahulay dili sa dayon, makapahulay sa temporary nakaroon.
pagkapahulay sa aron magka-relax ang atong mga muscles, no? Ang mga kaya na kanin napaol na ng mga muscles, no? Ang ato sa mga mind at yung mga sama sa mga magtutudlo, sama sa mga computer experts, even sa mga businessmen, mga assets, pinaglan pagpahulay ang ilang unang-una, ang ilang minds, ang mga tricycle driver, pag-usok na efforts, muscles, no? So pinaglan pagpahulay aron magkamawi sila o energy, usok, talasig, di ba? Mupahulay na aron hibalik ang atong talasig, hibalik ang atong usok sa pagtrabaho na po. Aron lagi sa ato makapanginabuhi alang sa pamilya, alang sa atong kaugalingon na ingon nato fulfillment sa atong panuyo sa kinabuhi, destiny or dreams. Sama sa mga estudyante na punta na yung pa sa seminaryo, they're pulong-pulong good studio. So there is difference. Upon all these things, pinahanggan ko ito pahulay ng Kristo. Eh, busy na tayo sa kaya, binas gani magpapanaon, inaanto ka sa awa-aw na dapit. Aron kita magpapahulay. Nandito sa awa-aw sa dapit. Lugar na minaw. Minaw, hindi na mag-abot na itong lugar sa sayaw. Para magpapahulay. Magpapangalando, ang lawas, nerves. Muna yung may tabo, kung dilita, mutanaw, paminaw sa atong kaugalingon. Ganun pa, listen to your body. Hindi importante, listen to your body. Ng mga hard workers, bili lang sa kusog, bili isang sa pangunahuna, gamit sa atong mind. Pinanglan, we have to listen to our body. We have our limits. May limits na sa atong kusog. Be careful with your heart. Bakit ma-overwork ka? Ang mga cause sa nakaning sakit sa kasintasan because of overwork, huwag o pahulay. Mayroong si Kristo, mihatag siya o bilang taon niya na there should be a balance. Kusog ng trabaho ko sa mga apostolis. Bisa naman ka ng nakapagpahawa sa yaw, di ka namin. No? Inyo pa, we are not fighting with flesh, but we are fighting with spirits. So, yung papanintod ka nga na, kuya wala ka pa. So, bili sa'yo na nilang trabaho, pagpanunlo, no? Na isod ka itong mga tao, patuuhol. So, nag-isod sila, they really have that through hard work. Mao nga si Kristo may ato ka sa awa ang nagapit aron makapahulay. Mga ato, karoon pa naman na, maghihapon, brothers and sisters, taliwala ang hini natong mga business sa kinabuhi. Busy dyan ni an ordinary housewife. May sa busy man po. May problema po ng kaban. Ngayon, busy doing nothing. Busy doing nothing. Naman, suman. Asiglan. Nauna yung cellphone. Bunin sa cellphone, hindi talaga yung cellphone, hindi po rin ako. Bisa ang prito nga ibantayan na tubod, at naman sa cellphone. So busy sometimes, busy doing nothing. So, kaya lang good to rest. Mahulay nga pag-relax sa atong lawas could be sa atong gitawag natin bonding, republic, recreation. Apan dili natin ulitan ang pagpahulay diha sa Ginoo. So nga ingon pa ang Ginoo o tagiya sa atong kusog, sa atong energies o kadasig
Mao nga kinahanglan kita maka-replenish sa atong puso, matagaan na puto, nagasig, kahayag sa atong pangununa, huwag lain na makakagad niya mao ang Ginoo. O nagkinahanglan kaya sa atong kinabuhi kaliwa ni sa atong mga business no sa atong mga buluhaton, dili natin kalimutan ang pag-ampo, ang pag-iusa sa inyo, communion with the Lord, ang mga pag-ampo. Na pag-ampo na dili ng sige na kita nagsulti, pag-ampo ka, maminaw sa utan. Ingat pa, be still and know the Lord. Pause. Ingat pa, stop, look, and listen. Famous mga things sa mga recollections. Stop, look into your heart, into yourself, and listen. Listen also to your body or sa kusang titik sa inyong kasing-kasing, titik sa inyong utok. Una-una. So, ang pag-ampo, ang pagsimba, doon na ba yung kabagpuhan, inipaman natin sa itong misa, iniulit ninyo, kabagpuhan sa inyong paminaw sa inyong lawas, paminaw sa inyong una-una, Saba. I think na ano naman bisa naman lamang sa pagkatangkot sa inyong mga higalan. Wow, kumusta? O, nakunay mong anak. Ano ba ito may kumusta? Watos naman yung parang abay kumpisang. Abot ang first time, siguro ko naman pisang ako. Nalagay kumusta na yapon. Additional kumusta si Pari, walang simba. At least meeting with people, bonding, and enjoyment with meeting your relatives, your friends, ang misa. Ang atong pag-ampo na bibilang kita nagsusi, we call it beneficial. Or just stay there before the Blessed Sacrament. Makakabang na nato o mao na ang reminder ni Jesus ngadto sa mga tinunan o mausap na ang reminder ni Jesus na nato tanan. It is good to be busy, to work hard, pero don't forget ang pagpahulay o ang pag-ampo, pagpahulay niya sa Ginoo. Malandulad po kanina. Kaya siya magtabiya sa atong bahayang panglawas, sa atong energies, sa atong hayag na pagpanguna-muna. Merong lungkot po sa istorya, doon ay ilang katao, ilang trabaho para putulong kahoy. Wapat doon chainsaw, ang gamit pa ang atsa, ng axe. So, pustahay sila sa daghan ang maputol ng kahoy. So ako sa sige, putol, sige. Kapit di mo pahulay. Ako sa hagod na siya, pahulay siya. Kuman yan, bairo na yan taksa. Kuman putol na po. Kapoy na po. Pahulay. Relax. Yan. Bairo na po sa niya taksa. Ang usapo, hapit ilagay mo ka, madaghan ang maputol. Pagsuma sa pagkahapon, ilagay mo naputol. Kung nakada, 15 ka punuan. Ikaw, kung siya ka. So, tatlong sige, pahulay, kung pahulay siya, kung hapon na, kung niya, bairo na niyang aksa, mo ikagay nga naputol. Kaya makarigay naman siya sa pusok. No? Makarigay na sa pusok. Kunya, kahit na po lang niyan at sa kahit naman po. So, kami rin ang pinangusugot pagputol na kahit naman at sa kung kusgan na siya. Renewed ang niyang pusok. Ang pusok, pwede nyo sa pusok ay sige na niya po.
Tingali ni, paulay ko pagkaon na dali na. No? Kadali na. So, mas gamay ang niya na putol, kaya siya pagpahulay. Ini, kung siya nagtrabaho, diba? Pag ika gamay ay mong output, kung di ka mong pahulay, provide. Kung mo pahulay ka, bukusog na po ang iyong output sa iyong trabaho. Kung mo pahulay ka. Of course, hindi pag pahulay, iyong trabaho sa kadlaw, pahulay ka, bungang adlaw, aw. Huwag ko ito sito sa imo ha. Kondisyon na nagpatrabaho. So, ay kasi aking pag-brief. Kaya ang nilundo ko seminaryo, studio, mga Latin, mga filosofiya, theology. Ngayon, ay, relax na eh. Gawas na gawas ko. Sumangin namin, pero kung natunasang ginawa. At paling na po. So, you need to rest. Relax. Muna, you need to pray. Ang atong relaxation, hindi lang talang enjoyment, panding sa ating katao, sa pamilya, hindi konsultador. Kaya siya, ang tagiya sa atong pusok, siya ang tagiya sa tahayag na unsay atong pagkabuhaton. Doon ay usa ka pining sa asawa niya sa pamilya, nanay sa pamilya. Kanya, doon ay mga nag-debusyon sa Rosario, i-promote ilang santos sa Rosario. Pag Rosario, ay makatabang ka na. It will help you. Kaya, busy ka na po. Kaya, may kasa, maglito ko sa balay, magluang, magpakaon sa mga bata, tapos maglabang ko. Tayo. So, na sa nagbinsar na siya, sa isiputang. Unya, nagtrabaho siya, may pamunta na siya, usaman, usap, makakambo ka sa Santos na Rosario, o napugtabang. Kaya ano man, kaya kung mag-aampo ko sa Santos na Rosario, muraghayan ang akong pangunahuna, ang ako mga buluhaton, ako na namapaw na akong buluhaton, way usik na oras, way usik na minuto, ay sinahayagan ko, nakapahulay ko, o natagaan ko, puso, nadasi, hayag sa akong buluhaton. Una, the need to rest, the need to pray, the need to be with the Lord. Kaya sa akin din buhi. Kung ma-estudyante ka, mag-uumag ka, ining praying housewife, magpapalo po ang atong mga housewives, mga makukig, sige, trabaho. So, tagaan ng panahon, hatag ng panahon, pagpahulay o pag-ampo. Kaya ang Ginoo, mo hatag kanin mo, o magpunapot ng kusog, kahayag sa iyong pamunahuna, o kadasig sa iyong mga buluhaton. Amen. Amen.